attaining to the whole measure of Christ. Nung una na born again tayo, pinanganak tayo sa Spirit. Nung una'y patay ang ating Spirit. What do you mean patay? Walang communication sa Panginoon. Ang ating Spirit ay dead. Walang komunikasyon. Nung nagkamali si Eva at si Adan, doon sa Garden of Eden, yun na sinasabi ng Panginoon, you will surely die, referring to the spirit of the man. Hindi mamamatay physically. May mga taong buhay pa physically, but spiritually dead. Iyon ang tinutukoy ng Panginoon, you will surely die. At nung tayo'y na-born again, dahil kay Jesus, sinabi nga ng 1 Corinthians 15:45, the first Adam became a living soul. Nung binugahan ng Diyos yung lupa, pumasok ang Spirit ng Diyos, ang tao'y naging living soul. Ang soil, combination ng Spirit, magpuproduce ng soul. At ngayong mga patay na ang ating Spirit dahil dumakad ang panahon, si Jesus dumating, siya ang life-giving Spirit. Siya ang bumubuhay. Kaya nung tanggapin natin si Jesus, nabuhay ang ating mga espiritu. Pero hindi automatically mature tayo. Para tayong mga may stages ang growth. Ang unang-unang stage is babies or infant. Mga babies tayo, mga bata na maliliit. Inaalagaan pa ng mga fathers. Inaalagaan sila para iniingatan para lumago spiritually. Pagkatapos ng stage ng infancy o pagiging baby, lumalaki tayo natural sa tinatawag nating children. Nagiging bata tayo. At yung mga bata ay pwede mong pagkatiwalaan ng maliliit na trabaho. Can be entrusted with little responsibilities. Kunwari, hugasan mo pinggan. Marunong siya maghugas ng pinggan. Hanggang pinggan lang. Pag lumalaki na siya, utusan mo siya, magsaing ka. Kaya niya na magsaing. So, may stages ang growth. Unti-unti tayong lumalaki. At aabot tayo sa natawag na young men. Stage of a young man. Ang young men, ang stage na ito, medyo matigas na to. Sa atin, ang young men, totoy na totoy pa. Pero ang young men, na tinutukoy ng Bible, ang sabi, I write to you, young men, because you are strong. The Word of God lives in you, and you've overcome the evil one. Pinapatakbo mo si Satan. Hindi ka tumatakbo. Malakas ka. Anong reason? Ang reason is that nasa sa iyo ang Word ng Panginoon. The Word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Ito ang mga young men na tinutukoy ng Bible. Hindi ang young men na parang totoy. Sa atin, young men malaki na totoy pa rin. Pero sa Bible, ang young men is strong. Tinutukoy ng Bible. At pagkatapos ng stage na to, you will become a father. Ama. Ano ang ama? Ang amay nanganganak at nag-aalaga. Nag-aalaga, nakakawin ng soul at nag-aalaga sila ng mga kaluluwa. Hindi yung nagtataboy. Inaalagaan ang mga kaluluwa. Talagang may mga ugaling hindi pa ayos. Natural yon. Pero inaalagaan pilit ng mga ama, ng mga fathers. These are the 4 stages of spiritual growth. Ngayon, all truth is parallel. Parallel. Normally, ang puno ay lumalaki, umaabot sa full grown. Nagiging full grown siya for about 5 years o 10 years. Pag umabot na ng 5 years o 10 years, medyo full grown na siya. Kapag ka naging full grown na, medyo maganda na ang lagay niya. Pero depende ito sa tao. May role tayo for us to grow. It all depends on us. May mga tao na
pwedeng sabihin natin babies pa rin after 20 years. 20 years na ang dumaan, pero still baby pa rin. Sad to say, ang mga ganitong mga tao ay, excuse me sa term, ay tinatawag nating tiyanak. Tiyanak. Ibig sabihin, until today, sa tagal ng panahon na siya ay Kristiyano, wala pa rin alam. Hindi pa rin naiintindihan, hindi pa rin nagpe-pray, hindi pa rin nagbabasa ng Bible, hindi naiintindihan ang importance ng Bible reading. Sa ngayon, ang atin pong itatouch ay maiksi lamang, the ingredients of spiritual growth. Ingredients. Ang unang-una na ingredient ng spiritual growth ay the Word of God. Sabi natin, the Word. It is the Word that will make you grow. Kung wala ang Word, you will never grow. Maaaring tatanda tayo as a Christian, pero hindi tayo nag-grow spiritually because that is very essential sa ating growth. Napakahalaga ng Word ng Panginoon. Dapat meron tayong tinatawag na nagbabasa tayo lagi. Nagbabasa ng Bible. Sasabihin natin, hindi ko naiintindihan eh. It's okay. Kahit hindi mo naiintindihan. Pag kumakain ka ng pagkain, ang nakikinabang ang physical body. Wala naman pakinabang ang ating soul, ang ating mind. Wala siyang pakialam doon. Ang ating spirit, walang pakialam doon. Pero when we read magazines, we read informations, ang nakikinabang doon ang ating soul, ang ating mind. Ang ating body, walang pakialam sa ating mga binabasa. Pero if we read the Word of God, ang nakikinabang doon is our spirit. Whether we understand it or not. At patuloy siyang lalago at lalago. Lalago at lalago. Mapapansin na lang natin, marami mga bagay ang nababago sa atin. Without this Word, nobody will grow spiritually. God's intention sa atin is to become the Word. Doon sa tinatawag na John 1:14, sabi ng Bible, the Word became flesh. Si Jesus yun. Si Jesus ang Word. In the beginning was the Word, sabi ng Bible. And the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning. All things were made by Him. At sinasabi, walang lumitaw na hindi siya ang nag-create. Siya ang nagsalita doon sa book of Genesis. Sinabi niyang, let there be light. And there was light. Siya yun, the Word. Kaya sinasabing the Word. Word lang siya. Let there be light, and there was light. Let there be the separation between the waters and the water. Let there be vegetations. Let the beast appear. Let. Siya yung nagsasalita. At ang sabi ng verse 14, and that Word became flesh. Naging laman and dwelt among us. Nabuhay na kasama natin. Sabi, we have seen His glory, sabi ni John. The glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Si Jesus ang tinutukoy niya. Si Jesus na Word ay naging flesh. Sa Romans chapter 8:29, gusto ko munang ikat itong sa sa John. Gusto ko lamang tingnan natin ito. Sa Romans chapter 8, verse 29, for those who God foreknew. Sabi nga natin, foreknew. Sabi natin, foreknew. Ibig sabihin nito, kilala ng Diyos noong una pa. Hindi ka pa pinanganganak. Kilala ka na ng Diyos. Sabi, for those God foreknew, He also predestined. Ibig sabihin, itinatalaga ng Panginoon, ang intention ng Panginoon sa mga taong ito nalilitaw. Pinipredestine niya, may destiny na tayo. I am a man of destiny.
You are a man of destiny. May destiny na tayong pupuntahan. At ito ang God's intention sa bawat isa. Ang God's intention is that you will be like Jesus. Sabi ng Bible, predestined to be conformed. To be conformed saan? To the image of His Son. Kung anong image ni Jesus, iyon din ang magiging image mo. Doon ang plano ng Diyos. God's intention is for you to become like Jesus. To be conformed to the image of His Son. Maging kagaya ka ni Jesus. Ito ang intention niya. To be like Him. Ngayon, ang plano ng Diyos, you will never be like Him without the Word. Kaya as you read the Word, and the Word became flesh, and the flesh becomes the Word. Pabaliktad ang intention ng Diyos. The flesh will become the Word. Yung una, it was the Word becomes flesh. And now, the flesh will become the Word. Kaya kahit saan tayo pumunta, we are the living epistles. We are the living Word. Tayo mismo ang Word na nababasa ng mga tao. Praise God. The flesh becomes the Word. Una ang Word. Ikalawa, we need to pray. Prayer. Ang ikalawang factor for a Christian to grow, ang Word. Next is prayer. Pero ilan sa atin talagang nagpe-pray? Ilan sa atin nagpe-pray every day, every morning, every night bago matulog? Neglected ito. Sinasadya ni Satan na guluhin ang isip natin para wag tayo mag-pray. Dahil alam ni Satan, once we pray, masisira ang lahat ng plano niya sa atin. Ang prayer is the breath of the believers. Breath. Hininga natin ito. Kapag ka hindi ka nahihinga, you will die. Sino ba ang natawag natin? Nakalimot huminga. Meron ba nakalimot huminga? Automatic tayong humihinga. Bakit? Dahil automatic ang prayer sa atin that it will be our life. Nagpe-pray tayo kahit anong ginagawa natin. Patuloy ang communication sa Panginoon. In prayer, we worship God. We worship Him. And ang sinasabi nga ng Bible, you are what you worship. You become like what you worship. If we worship ang Panginoon, magiging kagaya niya tayo. Kaya dapat ugaliin natin to worship God sa lahat ng bagay. Sa 2 Peter chapter 1 verse 3, sabi ng Bible, His divine power has given us everything we need for life and godliness, or for godly life, through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Divine power. Ang divine power is the Holy Spirit. His divine power, the Holy Spirit, has given us everything we need for life. For life. Finances. You need finances. It is His divine power will release it para sa atin. Material things, i-release to sa atin. Health, healing, houses, i-release ito ng Holy Spirit through the knowledge of Him. Sabi, through the knowledge of Him. Kung paano mo nakikilala si Jesus. As you know Jesus, ang lahat ng ito ay i-release sa atin. His divine power has given us everything we need for life and godliness. Through the knowledge of Him, si Jesus.
who called us into His own glory and goodness. Sabi ng Ephesians 3:20, now, sabi ng Ephesians 3:20, to Him who is able to do immeasurably, more than you could ask or imagine, according to the power that is at work within us. According sa power ng Diyos na kumikilos sa atin. He who is able, the Holy Spirit who is able, kayang-kaya ng Holy Spirit bigay sa atin lahat ng gagamitin natin, kakailanganin natin for godliness and for life. I-release niya ito sa atin through the knowledge of Him who called us into His own glory and goodness. Kaya sabi ng Bible, now to Him who is able to do immeasurably more than you could ask or imagine, according to the power that is at work within you. Nangyayari sa atin, daing tayo ng daing sa kung kani-kanino. Wala tayong pera, dadaing tayo kung kani-kanino. Kinakahabagan tuloy tayo. Hindi dapat kahabagan ng Kristiyano. Dahil we need everything. Through the knowledge of Him, kung kilala mo si Jesus, i-release ito sa iyo. Kung paano mo siyang nakikilala, ganoon niya i-release ang kakailanganin mo. Through the knowledge of Him. It is the power of getting to know Jesus. Hallelujah. He called us. Tandaan natin. Tinawag tayo ni Jesus so that He will be glorified. Tinawag tayo ni Jesus so that you will be His glory. Sabi nga ng Panginoon nung nagpe-pray siya sa Gethsemane, Father, I have given them the glory that you have given me. Hindi natin nakikita to. Pero sa spiritual realm, nakikita nila to. You possess the glory of the Lord, doxa. All that Jesus possess, all that Jesus has, binigay ito sa atin. Praise God. So that through us, He will be glorified. Glory to God. So let us pray. Let us not forget to pray so that we will become like Jesus. Ang ikatlo is fellowship. Fellowship. Nagkakasama-sama mga anak ng Diyos. Para tayong sinasabi nga natin, para tayong mga baga. Kahit na tayo yung pinakamalaking baga, pagka nawala tayo sa kalipunan ng mga baga, mamamatay tayo. Samantalang maliit na baga, pag nagkatipon-tipon, magsisiklab ito at mag-aapoy. Kaya never forget ang fellowship. Importante ang fellowship for our growth. At may ginagawa ang fellowship sa atin. Dahil ang fellowship ang nagde-develop ng karakter natin. Paano nagde-develop ang karakter? Sa simula, baby Christian ka, hindi mo masyadong nakikita to. Dahil pumupunta ka sa church, sa mga kapatid, bumabati ka, hanggang doon lang, tapos uuwi ka na. Pero as you grow, habang ikaw ay lumalago, na papasok ka sa tinatawag na ministry. At pag nasa ministry ka na, doon mo unti-unting nakikita, maraming diferensya ang ministry. Minsan, tatamarin ka na. Sabihin mo, ang gulo-gulo. Yes, walang ministering maayos. Bakit? Sapagkat ang lahat ng ministry, binubuo ng mga tao na magugulo. Kaya, huwag nating isipin, ito, perfect ministry. There is no such thing as perfect ministry. Maski sa Bible, yung isang matinong ministry na inaasang matino, ang Galatian Church, nireprimand ni Paul.
Sabi ni Paul, who has bewitched you, you foolish Galatians? Before your very eyes, Jesus Christ was crucified. Then sabi niya, I just want to learn one thing from you. Isa lang ang tatanong ko sa inyo. Did you receive the Spirit by observing the law or by believing what you heard? Ito ang pinakamatinong church, pero rineprimand ni Paul. Pero ang pinakamaguloy Corinthian church, nandiyan mga immorality sa Corinthian church. Yung isa pinapatulan ng asawa ng tatay niya. Nandiyan ang kagatan, nandiyan ang away-away nila. Nandiyan yung communion kakainin nila lahat yung pagkain. Hindi magtitira sa iba. Pero ang sabi ng Panginoon, I thank my God every time I remember you, sabi ni Paul. Nagpapasalamat si Paul. Bakit? Alam ni Paul na talagang nature nating lahat ay makasarili. Mga bata pa kasi tayo. As we grow, doon tayo natututong binibigay yung iba sa ibang tao. Kaya nga sinasabi, consider others better than yourself. Lagi mong isipin mas maayos sila sa iyo. Mas matino sila sa iyo. Huwag daw tayong mag-isip ng para sa atin. Then you will grow. We will grow. Ngayon, sa fellowship, sabi ng Romans chapter 5, verse 34, but not so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character. Character, hope. Ang intention ng Diyos ay character. Ma-develop ang character. Madi-develop lang ang character natin because of sufferings. Walang madi-develop na character without suffering. Suffering is very important. Ano ba yung suffering? Ang suffering ay mga painful experiences natin na nararanasan natin sa testimony natin being a Christian. Kung minsan, masakit. Nanggagaling ito sa kapwa Kristiyano. Kung minsan, sinusugatan tayo ng mga kapatid natin. Kung minsan naman, yung mga unbelievers. Dito nakakaranas tayo ng suffering. Dahil nai-in ka na sa ministry, unti-unti, nararanasan mo ngayon yung suffering. Nakikriticize ka ng mga kapatid, na ayaw mong makriticize, ayoko makriticize. Dito na lang ako sa labas. Hindi. Dahil ang plano ng Diyos is for us to in. Sabi nga, to prepare God's people for works of service. Para lahat tayo makasama sa pagtatrabaho. Walang Kristiyanong walang trabaho. Sooner or later, bibigyan ka ng Panginoon ng trabaho. As you grow. Sa sufferings, madidevelop ang perseverance. Dahil sa kabila ng kinikriticize tayo, sa kabila ng sari-saring conflicts, nandyan nagpipilit ka pa rin to grow in the Lord. Nagpipersevere ka pa rin to grow in the Lord. Dinasabi mo, hayaan mo sila. Basta ako, patuloy akong lalago. And as you grow, your character is being developed. Alam nyo, para tayong mga batong maliliit, pebbles, batong maliliit na nasa batis, sinasabi ng Bible yon. Nasa batisan tayo at dumadaan ng tubig. Ang tubig ay ang Holy Spirit. Dumaraan sa atin, mga maliliit tayong bato. At habang dumaraan sa atin ang tubig, ang maliliit na bato'y nagtatumbling, nagpapaikot-ikot, nagkakaroon tayo ng kiskisan. Kumikiskis tayo sa ibang bato. Yung ating mga rough edges na nakikiskis, kaya numinipis, bandang huli, nagiging smooth na tayo. Kapag ka-smooth na tayo, perfect na tayo para gamitin ng Diyos. Si David, nung hinarap niya si Goliath, ang sabi ng Bible, kumuha siya ng 5 smooth stones. Hindi siya kumuha ng rough.
Smooth stones. Pumili siya ng smooth stones. At isang tira lang niya kay Goliath. Bumaon sa noon ni Goliath ang tinatawag na stones. Kaya kapag maayos ang ating karakter, magagamit tayo ng Diyos mightily na hindi natin inaasahan. It is our character na napakahalaga sa harapan ng Diyos. Praise God. We become smooth because of that water na dumadaloy at nagtatumbling at paikot-ikot tayo. Kumikiskis tayo, nagkikiskisan tayo. Praise God. Hallelujah. Ang character is very important. Kaya ang fellowship, huwag nating isiping, okay lang, kahit hindi ka umattend ngayon. No. Dahil pag hindi ka umattend ngayon, may mawawala sa iyo. Malaki ang mawawala sa iyo. Dahil you need your brothers and sisters. At ang tawag natin sa mga taong sumusugat sa atin is our grace people. Grace people, grace. Ibig sabihin, through them, kahit na sabihin natin, ang pangit ng ugali niya, pero hindi natin alam, through these people, iminomold tayo ng Panginoon. Unti-unti. Hanggang sa lilitaw tayong perfect. At pwede tayong gamitin para pabagsakin si Goliath. Hallelujah. We need fellowship for us to develop ang ating character. Kapag wala tayo sa fellowship, ang ating character will never be developed. Huwag nating isipin, madidevelop yan without sufferings. That's impossible. Sinabi ng Panginoon, sufferings. Kapag may suffering ka, then you will persevere. Hindi ka aatras. You will persevere. Magpipilit ka. Hanggang sa perseverance mo, your character will be developed. Praise God. Ang pang-apat is witnessing. Una, ang word ng Panginoon. Second, ang ating mga prayer life. Ikatlo, ay ang fellowship na hindi natin dapat imimiss. Dahil pag minimiss natin, malaki ang nawawala sa atin. The more na naantala ang ating growth. Dahil kailangan natin mga kapatid natin. Hindi lahat ng pagkakataon, every time na may fellowship, ay maganda fellowship ninyo. Minsan may inis kayo sa kapatid. Pero you need that. Kailangan natin yon. Lalo ang pastor. Kaya ang pastor dinidevelop ng Panginoon ng character. Dahil sa perseverance na nararanasan niya. Sa mga sufferings na nararanasan niya. Kinakailangan mag-persevere ka pa rin. Dahil you are called by God. You persevere. Magpilit ka. And then your character will be developed. At ang sabi ng Bible, and hope. And hope does not disappoint us. Sabi ng Romans 8:5. Sabi, 5:5. Hope does not disappoint us. 8:5. Because the Spirit of God has released unto us the agape love. The love of God, the agape love. Sinasabi natin, love. Pero we do not understand what this love really is. Ang ibig sabihin ng love na tinutukoy ng Bible is agape. Hindi yun yung love na meron tayo. Agape love. Released unto us by His Spirit. By the Holy Ghost. Inire-release ito ng Panginoon sa atin. Praise the Lord. So, fellowship and then witnessing. We are witnesses that Jesus is alive. Buhay si Jesus. Buhay ang ating Panginoon. And this is what makes us victorious. If we testify that Jesus is alive at binago tayo ni Jesus, nagiging victorious tayo. Unti-unti. Kahit saan tayo pumunta, whether you are a carpenter,
Whether you are a doctor, whether you are an engineer, whether you are, sabihin mong tindera, kahit anong sphere of influence na naroon tayo, we are witnesses. Ang Diyos ang naglagay sa atin para maging karpintero. Ang Diyos ang naglagay sa atin para maging inhinyero. Ang Diyos ang naglagay sa atin para maging doktor. Ang Diyos ang naglagay sa atin para maging tindera. Sari-saring area ng trabaho. Pero isa ang purpose ng Panginoon, to become a witness. Alam niyo nung araw, sa Pilipinas, maraming umalis na mga tao dahil sa nag-OFW. Nagtrabaho sa abroad. Pumasok sila ng tinatawag na domestic helper. Yun ang mga trabahong kinuha nila. At marami ang nakuha. Nagkataong mga Christian ito. At may mga gawain doon sa Hong Kong. Nagkikita-kita sila pag araw ng day off nila. At dahil marami sila, nagpe-fellowship sila. Hanggang nagkaroon ng tinatawag na gathering, ng Christian gathering. So, naging mga churches. Pagkatapos, umuwi na iba rito. Pero alam nyo nangyayari? Noong kinuha ang China, ang Hong Kong, at kinuha na ang Hong Kong noon, sineperate na kasi ang Hong Kong dahil sa tinatawag na Chinese people, pinauwi na sa Nung umuwi na yung mga Chinese people na mga amo, ang daming mga amo nila na born again, mga Chinese. Kaya na-penetrate na ang China ng mga Pilipino. Dahil we become a witness. They become a witness. We are a witness. Hindi tayo tinabilang ng Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon to become a witness. Sabi ng Revelations 12:11, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies. They triumphed over him. Ang tinutukoy na him is si Satan. At ang they, ang mga Kristiyano. They triumphed over him kay Satan because of the Lamb. The blood of the Lamb, sa dugo ng Panginoong Jesus. Because of the blood of the Lamb. Ang dugo ng Panginoon? Yes. Ang dugo ni Jesus ang naglinis sa atin. Lahat tayo sinful. Walang hindi. Lahat tayo. Lahat tayo qualified sa hell. Sinasabi ko lang ito as baka hindi pa niyo alam na you are going to hell. I am going to hell. I am qualified to be in hell. At yun ang pinakamasaklap na iniisip mo, matino ka. Maraming mga tao nag-iisip matino sila, hindi sila pupunta sa hell. Isang sin, pupunta ka na sa hell. Like for example, mas mahigpit ngayon kaysa sa Old Testament. Sa ngayon, kapag ka nag-isip ka, you sin. Sa Old Testament, hanggat hindi mo ginagawa, wala ka pang kasalanan. Hanggat hindi ka pumapatay, wala kang kasalanan. Hanggat hindi ka pa nangangalunya, wala ka pang kasalanan. Pero sa New Testament, inisip mo pa lang, may galit ka pa lang sa kapwa mo, pumatay ka na. Kaya sinasabi ng Bible, ang sino mang may galit, he who hates his brother murders. Hate pa lang, murders. Sinabi rin ng Bible, he who looks lustfully with a woman has already committed adultery with her in his heart. With her, kasama na yung babae. Kasama na yung babae in his heart. Wala pang ginagawang masama. Nag-isip pa lang, he who looks lustfully with a woman. Bakit ganito kahigpit? Dahil sa New Testament, it was the blood of Jesus ang sinacrifice, not the blood of the animals.
kung hindi ang dugo ng Panginoong Jesus. Kaya parang nakikita ko nung nasa noong nag-uusap sila, ang God the Father at si Jesus. Sabi ni Jesus, no, tutubusin ko sila. Tutubusin ko sila. Hindi tayo kay Satan tinubos, sa Father tayo tinubos. Then sabi ng God the Father, and what is the price? Anong price? Eto si Jesus, sabi niya, all that I am, all that I possess, my glory, and my blood is the payment. Kabayaran ng dugo ni Jesus. Kaya sa dugo ni Jesus, we are saved. At pwede na sabihin sa harapan ni Satan, I am redeemed by the blood of Jesus. Through the blood of Jesus, I am sanctified. Through the blood of Jesus, I am justified. Through the blood of Jesus, I am made whole. Through the blood of Jesus, all my sins are forgiven. I am saved. Si Satan, wala nang italaban sa iyo. Dahil alam niya, because of the blood, you are saved. Ano pa yung isang nag-save sa atin? Because of our testimonies. Our testimony. What is our testimony? What is your testimony? Anong testimony natin? Ano ite-testify mo? Binago ko ni Jesus. Sasabihin sa Satan, ganito ka ganito ka. Yes, before. Pero ngayon, I am a new creation. Sinabi ng Bible, anyone who is in Christ, he is a new creation. I am a new creation. And that's my testimony. Ang masaklap, maraming mga tao, sira ang testimony. Kaya walang nawiwin. Hindi masamang uminom. Hindi masamang uminom. Wag na akong kamalian. Pero dapat ginagawa mo yan in love. Kung ginagawa mo lang yan just for fellowship na hindi love ang purpose mo, you sin. Hindi masama magsugal. Hindi masama magsugal. Pero kung nagsusugal ka because of your pleasure, not because of the love of God, you sin. Kaya nga sinasabi ng Bible, and whatever you do in words or in deeds, do it all for the glory of God. Do it all for the glory of God. Sabi nga natin, kung pumunta ka sa church na, naka-bikini, is it okay? If you're doing that for the glory of God and you think God will be glorified, it's okay. Bakit? Dahil we live in love. Hindi tayo nabubuhay sa by law na parang bawal ito, bawal doon, bawal to, bawal to. No. We do it in love. Kaya sinasabi ng Bible, do everything in love. Ngayon, kung may love ka na, gagawin pa ba yun? Hindi. Kung buo na sa iyo ang pag-ibig sa kapwa, iinom ka pa ba? Hindi. Hindi ka masaya sa ginagawa mo Kung buo sa iyo yung love, magsusugal ka pa ba? Hindi. Bakit? We are not happy doing that thing. Ang hinahanap na natin ay ang malilinis na bagay. Yung mga bagay that will give glory to God. That will give honor. Iyon ang hinahanap natin ngayon. Bakit? Doon tayo masaya Praise God. So, witnessing, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies. You testify. Sabi mo sa kapitbahay mo, I am changed. Hindi ko na ginagawa yan. Sabi niya ba, ligano tayo? Sabi niya, hindi na. Sabi niya, bakit ayaw mo na? Hindi na. Bakit? Hindi na ako masaya dyan Iba na hinahanap ko. Pag nakita nila yon, sabi nga ng Bible, you are a walking epistles. You are a letter sent from God. Letter tayo ng Panginoon.
Sa atin, binabasa ng unbelievers ang mga letters niya. Ang mga unbelievers, nababasa nila sa atin kung ano ang buhay natin. Nagkakaroon ng separation, yung buhay na dating buhay at yung buhay na gusto mong masaya. Kahit nagdidikdik ka lang ng asin, pero masaya kayo, nagmamahalan kayo sa bahay, masaya ang pamilya, mas kaiinggitan pa tayo ng maraming tao na sagana. Praise God. And last is obedience. Una is the Word of God. Second is our prayer life. Third is becoming a witness. Fourth is our fellowship. And the last is obedience. Pagsunod sa salita ng Diyos. Gusto ba nating mabuhay ang Bible sa atin? Kung gusto nating mabuhay ang Bible, yung iba kasi binabasa lang ang Bible na parang comics. Hindi buhay ang Bible. Pero kung gusto nating mabuhay ang Bible, sundin natin ang nakasulat dito. What we understand. Hindi lahat naintindihan natin eh. Kung ano yung naintindihan natin, sundin lang natin yon. At unti-unti, God will add to that knowledge. Dadagdagan ng Panginoon ang knowledge na yon. And what we know will become alive. Kaya lang, sad to say, maraming Christians hindi nagbabasa ng Word. Binabaliwala ang Word. Alam po ninyo, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Bakit makapangyarihan ang salita ng Diyos? Tingnan natin ito. Si Satan tinukso si Jesus. Challenge si Jesus. If you are the Son of God, turn these stones into bread. Kung anak ka ng Diyos, alam po niyo nung born again tayo, hindi nyo lang napapansin sa karanasan. Nung na-born again tayo, dumaming bigla ang temptation sa inyo. Napansin ba ninyo yon? Dahil nandyan si Satan at gusto niyang i-challenge. Kung na-born again ka ba talaga? Sabi ni Satan, if you are the Son of God, turn these stones into bread. Kayang-kaya mong gawin yan. Ang sabi ni Jesus, men, it is written, man does not live by bread alone. Hindi nakipagtalo si Satan. Hindi sinabi ni Satan na, saan mo nakita yan? Saan mo na? Sabi ni Jesus, it is written, nakasulat. Man does not live by bread alone. Tumahimik si Satan, umalis. Naghanap ng ibang patibong. Sabi niya, if you are the Son of God, lumundag ka sa bangin. Magpatira pa ka. Sinabi ng anghel, sasaluhin ka niya. Sabi sa Bible. Sinabi ni Jesus, it is written. Sinabi niya, it is written. Tuwing tutoksuin si Jesus, sinasabi niya, it is written. Si Satan hindi nakikipag-debate. Notice ang power of the Word of God to be in you. Kaya meron tayong memory verse eh. Sa sandaling maalala mo, sinabi ng Panginoon, i-apply mo yon. Praise God. Obedience. Sinabi nga ng James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Do what it says. Obey His word. Sino po bang wala pa hong Bible dito sa atin? Dahil we are planning to give them Bibles. Sino po ang wala pang Bible? Lahat may Bible na? Praise God. Okay. So, at least naka-absuelto tayo sa gastos. No. Talagang intention ng ministry to give them Bible sa mga tao. Dahil ang Bible ay very important for you to grow. Praise God. In closing, if we want to grow spiritually, kailangan natin ng Word,
Kailangan ng ating prayer life. Kailangan natin ang fellowship. Kailangan natin ang witnessing. To become a witness, kailangan natin to obey every word na naiintindihan natin. Praise God. Hallelujah. Kapatid, nais mo bang lumago sa pananampalataya? Nariyan si Jesus. Gawin mo lang lahat ang mga bagay na ito. Itong 5 ito. Ang word, ang prayer, ang witnessing, ang fellowship, and obey His word. Yun lamang. At sa mga kapatid na hindi pa nakakakilala kay Jesus, nais naming anyayahan ang ating mga kapatid na tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas at iyong Panginoon sa iyong buhay. Hindi relihiyon ang iniaalok namin sa bawat isa, kung hindi si Jesus. Dahil si Jesus lamang ang magpapabago sa ating lahat. At mararanasan mo ang tunay na kapayapaan at tunay na buhay. Sige, yumuko tayong lahat at pumikit at tayong mananalangin. Sumunod ka lamang sa maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, sa oras na ito, nagpapasalamat ako sa iyo. Sa iyong pagtanggap, hinihiling ko, patawarin mo po ako. Hugasan mo ako ng iyong banal mong dugo. Tulungan mo po ako na makilala ka sa Bibliang kaparaanan. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Isulat mo po ngayon Isulat mo po ngayon ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Ako na lamang po ang mananalangin. Amang banal, batid mo ang babae at lalaki na nagsusuko ng buhay sa iyo. Abutin mo sila by the power of your mighty spirit. Stretch your mighty arm, Lord, at hiya mo maranasan ang kapayapaan that only you can give. In the name of Jesus. Palibutan mo sila ng iyong mga anghel. At beginning today, katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan. At hinihiling ko, Amang Banal, ihanda mo ang aming mga puso sa iyong pagbabalik. Hayaan mo, Panginoon, na makasama ko ang aking mga kapatid na may sigla, may saya, at matagumpay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God. All you've done, we're letting go.